Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Bagamat kahapon ay pinagdiwang natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit, pero tayo po sa liturhiya natin ay nasa season of Easter pa rin tayo o Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon din po ay ipinagdiriwang o ginugunita natin ang unang pagpapakita ng mahal na Birhen doon sa isang lugar na tinatawag na Fatima. Doon sa 3 bata, kung kaya meron po tayong titulo na mahal na Birhen na Our Lady of Fatima, kung saan ay inihatid ni Maria ang mensahe na mula sa Panginoon, ipinapahatid sa mga bata. Mga bata ang kanyang inutusan para paalalahanan ang mga tao na sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng kanilang pagsisisi, ay mapapawi ang mga kaguluhan at magkakaroon ng kapayapaan. Kung kaya, iniutos din na tayo po ay magdasal palagi. Hindi lang basta dasal, kundi sana maging habit natin ang pagdarasal ng Santo Rosario. At dito sa pagdarasal natin, doon natin nararamdaman na hindi talaga tayo iniiwan ng Panginoon. Hindi talaga tayo mag-iisa. Wag na wag nating iisipin na tayo po ay nag-iisa dahil nandyan ang Diyos. Kaya nga dito sa ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad na may mangyayari. Na sabi nga, derechahan ng nagsabi si Jesus, magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayong lakad, iiwan ninyo ako. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ako mag-iisa. Kahit iwan ako, dahil nga, di ba, kung babalikan natin ang kwento ng dito, mangyayari pa lang, pero nakita na natin na sa mga panahon ng kung kailan hinuli si Jesus, doon nagtakbuhan ang mga alagad. Yung kanyang mga itinuturing na mga kaibigan, mga minamahal, iniwan siya sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa, sa kalagitnaan ng kanyang mga pagsubok na wala ang kanyang mga alagad. Pero nanatiling matatag si Jesus dahil nga alam niyang kasama niya ang Diyos Ama. Hindi siya mag-iisa. Kaya ito rin yung ipinaparating niya sa kanyang mga alagad at maging sa atin. Kapag ang isang tao nakalimot o sadyang hindi niya alam na mayroon siyang kasama, kasi minsan yung mga kwento natin na either iniwan ka ng pamilya,
iniwan ka ng anak, iniwan ka ng mahal mo, o kung sino man, no? Nawala sa iyo, lagi tayong nandoon sa isipan natin na mag-isa lang ako. At kapag gano'n na ang nangyayari sa isang tao na iniisip niya na wala na siyang kasama, mag-isa lang siya, doon pumapasok yung demonyo para isaksak sa ating isipan at magkaroon tayo ng feeling ng depression. Yung anxiety sa tinatawag sa panahon natin ngayon, marami na yung napupunta sa depression dahil lamang sa inaakala nila, naniniwala sila na walang nakakaunawa, walang nakakaintindi, wala sumasama sa kanila. Mag-isa lang sila. Pero kung bubuksan natin ang ating, at lalawakan pa ang ating isipan, kahit anong problema ang dumating sa atin, mananatili tayong nagpapatuloy mabuhay dahil alam nating kasama tayo o kasama natin ng Diyos at kahit kailan hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kaya lalo tayong kumapit, Kumapit sa Diyos sa mga panahon na akala natin wala na tayong kasama. Kasama natin ang mahal na Birhen. Kapag magdadasal lang tayo, hawakan mo lang ang rosaryo, mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa. Kapag dinadasal mo ang Santo Rosario, mauunawaan mo na kung ano man ang pinagdaraanan mo, napagdaanan na yan ni Jesus, napagtagumpayan na yan ni Jesus. At kaya siya nagtagumpay ay dahil lagi niyang isinasa isip, isinasa puso, kasama niya ang kanyang Ama. Amen?